can be a missionary by spreading accurate news, by using social media. See to it that the news you receive are studied, analyzed before you send, or before you broadcast, before you spread. Thus, you can be a Catholic missionary by spreading accurate news through social media. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon, my friends, fellow Filipinos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanong ko, bakit nagpuprotesta ang ating mga healthcare workers? At sinabi nila, we are hospital workers, we have lost our trust in DOH. Mali kayo. Wala pong kontrol ang DOH. Ang may kontrol dyan ay ang presidente. Ba't lumapagpabintangan yung muchacho? Si Duterte po. Ay, di ba? Matagal ng request mga senador tanggalin yan. Pero ayaw tanggalin ni Duterte. Ngayon, ba't nyo magbibintangan si Duque? Ngayon, ibig sabihin, si Duterte ang nagkukumpas. Kaya, tuloy, galit siya sa mga senador. Sa investigation ngayon, bakit? Yan, katulad nito. Plunder. Ha? Nakakahiya na plano itong nakaw? Mabuti sana kung walang epidemya o pandemya. Eh kaso, yung mga mask, face shield, supply, yung pala ang ginawang plunder at overpricing supply, well-planned scam. Ayan, basahin nyo yung newspaper. Naku, nakakaya. Tapos, well-planned. Mahusay pagkaplano. Kasi, yung Parmali, pumutok, inorganize September. Tatandaan nyo. Si Atty. Lau, ginawang USEC for DBM. August. Noong September, inorganize yung Parmali. Buong taon, wala income. Pero, ang kapital, 625,000 lang. Tapos, bibigyan mo ng transaction bilyon-bilyon. So, noong 2020, ang disclosure nila, umabot ng 280 plus million. Nako. Kaya sabi ng mga senador, ano kaya to? Itong law na ito sabi nga sa isang reporter, may kaso yan nung sa housing yan. In-expose yan nung sa housing. Bakit ginawa siya Ginawa siyang USEC. Imbis na paggalitan, pinromote. Naku. Ayan. Dati yan sa housing Tapos nilipat sa DBM. Yung pala, ayun. Sabi ng mga senador, naku, grabe naman to. Large-scale corruption, plunder, graft were bolstered when the Senate could not serve the subpoenas to the listed owners of the firm. Naku, pinipwenda po ng committee itong Parmali, itong Cross Biotech Corporation, EMS Component Assembly Incorporated, Cosmic Technologies. Basahin po ninyo sa column po yan ni Romero. Star. Ayun. Ang problema, hindi ma-serve ang mga, kasi walang mga address. Ay, yung mga nakakay-address, wala na. So, mga supplier na kinuha ni Mr. Lau, hindi naman pwede malalagay si Mr. Lau kung hindi si Duterte ang nag-appoint.
puros mga fictitious na company kasi hindi may serve ng Senado. Kaya tuloy si Duterte gumanti. Sabi niya, ito si Lacson, tatakbo yan. Sige, pag tumakbo ka, baka meron akong mga ebidensya laban sa'yo. Ayun, si Gordon, sabi niya, yan, champion sa wakatok. Salita ng salita. Pati si Amy Marcos, sabi niya, sige, sumasama ka sa oposisyon, ha? Okay. Pero, Mr. Duterte, ang binasihan po nito, di ba naging mayor ka? Piskal ka pa. Alam mo ito. Alam mo ang trabaho ng COA. Ang politika ay iba. Ang COA ay di kasama sa politika. Isa po yung Auditor's Office. Nag-audit po yan. Kaya yung COA sa LGU, hindi namin kilala. Nung governor ko, kilala. Sila ang nag-audit sa amin. Anong makita na, sige. Wala ka magagawa. Yun po ang ating saligang batas. Di ka na kailangan sa pagsabihan yan. Kasi abogado ka eh. Ba't ka magagalit? Dapat magpasalamat ka, sir. Sapagkat tinuturo na ngayon, naku, grabe naman itong TESDA, DP. Halos lahat na yun siya, NEA, Electric Administration, Irrigation Administration, DOLE, DSWD, DepEd. Wala namang ahensya ng gobyerno na hindi nasama sa mga kalokohan. Akala ko ba, galit ka? Tapos, meron namang batas. Republic Act 1133-2. Kayo mga nakikinig, basahin yan. Yun po ang Health Authority. Pero si Duterte, para mahawakan niya, itong mga pagbibili ng mga face mask, face shield, PPE, naku, yung sabi ng mga senador, ang kamalas lang talaga ni Duterte. Ang chairman ng Committee on Blue Ribbon, yung nag-iimbestiga, si Attorney Dick Gordon, Senator Dick Gordon, isa ring abogado at siya pa ang president o chairman ng Philippine Red Cross. Diba? Bibili rin sila ng mga anti-aging, mga face mask, shield, face shield, para rin silang mga doktor. Kasi nasa frontline din sila. Diba? There was a time, mabutan ng 1 billion ang utang ng PhilHealth sa kanila. Nagreklamo na si Senator Gordon. Bayaran naman nyo kami. Kasi nire-roll namin yung pera namin para makatulong kami sa bansa. There was a time, mas mataas pa ang natulungan ng Red Cross kaysa sa gobyerno. Ngayon naman kayo. Ngayon, malas mo, Mr. Lau, nung sinabi mo, mayroon kasing sobrang demand sa patient. Sabi ko, tuloy ni Gordon, ulitin ko ha? Ano? Patient? Niloko mo kami. Ang patient, ang Pilipinas lang po. Ang may mandatos na merong batas ang Interagency Task Force na gumamit ng patient. Sa Pilipinas lang po yan. Wala sa ibang bansa. Dito lang sa Pilipinas. Isa yan sa dapat ilagay sa believe it or not, only in the Philippines. Biruin mo. Tapos, sila nag-require. Nahuli pa to, mas mahal pa yung patient nila. Ikumpara sa mga patient. Ano yung patient? Pwede may plastic lang yan. Lagyan mo lang ng pwede nga. Sabi nga, 15 pesos lang. Pero kanya, 125 pesos per piece. Nako, nakakahiya kayo. Ayun. Kaya, mali kayo, mga nurses, mga doktor, mga healthcare workers, hindi po si Duque yan. Sino mag-uutos kay Duque ilipat yung 42 billion sa DBMPS? Sino? Makaka-autos si Lini? Hindi binigyan trabaho? Makaka-autos yung mga senador? Sila nga nag-iimbestiga? Ha?
Kaya nga nagtataka ko, bakit ang laki itong pera ng DPWH? 686 billion. Ano ito? Right of way. Bill. Tapos, alam mo, in-estimate ko kung abot ng herd immunity, pero pa yung mga pera iniwan ng LGU na Makati lang 1 billion. Cavite lang 1.5 billion. Ang daming biniwang pera. Kung 60% na ang herd immunity din, kasi nakatama tayo 10%, 60%, para sa akin, 157 billion lang kailangan. 157, di kunan mo yan ng PWH. Kunan mo ng pera ng PWH para may iwanan sila ng 528. Kung ako sa'yo, Pfizer ang bilhin nyo. Bakit po? Ang Pfizer, mas mura Sinovac. 2,379 at lusot na po sa United States Food and Drug Administration. Lusot na sa lahat ng mga bakuna ang Pfizer na nangunguna. Tapos sasabihin mo, ituro mo sa akin sa anang bansa na walang problema. Sir, hindi mo narinig sa Israel? Pangatlo na nga. May booster shot na sila, pangatlo. Ano pa? Amerika. Bago pala si Biden, nagsabi na, the COVID is down. Jobs are up. Vaccination is rising. Kasi yung sinundan niya, yung Trump, ayaw magmas. Ayaw maniwala. Pero in fairness, nag-iwan naman siya pera sa mga pharmaceutical company, yung binigay sa atin, Pfizer, yung mga ginamit natin, AstraZeneca, bigay po yun ng World Health Organization, ang number 1 contributor dyan, Amerika, mula nung umupo si Biden. Noong si Trump, hindi nagbigay. Pero si Biden nagbigay. Yung natanggap natin mga gamot, Janssen, Moderna, AstraZeneca, na ginamit ng mga LGU, bigay po yan, hindi po yan bili ni Duterte. Ang binili po ni Duterte, Sinovac, na mas mahal pa sa Pfizer, na hindi mo malaman kung ilang efficacy sapagkat nag-research ang University of Chile, Balico, University of Chile, South America, kaya wala nang gumagamit ng Sinovac doon. Nag-research din ng one state in Belgium. Nag-research din sila. Saan pa? Sa Gulf State. Nag-research din sila. Kaya nga yung Sinopharm nila na hindi nila ginamit, binigay sa atin. Kasi gusto ni Duterte yung gamot galing sa China. So binigay sa atin ng United Arab Emirates. Inyo na yan. Tol, kami rito, hindi namin tinatanggap pag Sinovac o Sinopharm eh. So binigay sa atin. Pasalamat Duterte. Pero mahiya naman kayo. Dapat itong budget na ito, lalo na kayo, magtataka ko, utang tayo ng utang. Magkano tayo yung utang natin ngayon as of June? Naku, nakakaya. Noong June, 11.16 trillion. Noong July, last month, tumas siguro 11.6 trillion. Ewan ko na itong August. So, ang bagong utang natin is 440 billion. Ako. Tapos, ang budget mo, sir, is 5 trillion. 5 trillion 24 billion. Ang tanong ko, magkano ritong utang? Kaya kayo mga tumatagap ayuda, tanggap kayo. Hindi po yung pera ng gobyerno, hindi po yung pera ng mayor, hindi po pera ng congressman yan. Utang yan. So tanggapin nyo. Ang magbabayad dyan, kayo rin, kundi inyong anak, inyong apo. Because utang po yan. Hindi po bigay ni Duterte yan. Hindi po bigay ng congressman yan. Ang nakakayang congressman, inuuna pa nila ang kanilang mga CDF. Kaya mga congressman, alam ko senador, ilan lang mga tumatagap na CDF dyan. Pero mga congressman, lahat, lalo na yung mga deputy speaker, wala pera tapos 33 ang deputy speaker. Mga trabaho mo ngayon. Yung aming nga deputy speaker sa mga isang batas lang. Nagkaroon ng hearing sa isang hospital doon sa isang bayan. Hindi nakakapir, hindi naman kailangan pumunta ng kongreso. Doon lang sa computer, pwede na. Di ba?
Pinapangalan, absent. Nakakaya. Tapos Deputy Speaker, dapat itong DPWH budget, tanggalin yan. Saka yung intelligence fund mo, sir. 15 billion. Mas malaki pa yan sa ira ng Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Sibugay, Misamis Occidental. Mas malaki pa yan, 15 billion. Isama mo pa sa Zamboanga City, mas malaki pa yan. Nako. Tapos, bakit meron ka pa National Task Force on to eliminate ILCAC? Ibili mo na ng gamot, sir. Yes. Nakakaya ka. Tapos nagagalit ka, senador, nag-imbestiga, o napapahiya ka. At ang galing din naman ng drama nyo ng anak mo. Merong think tank sa New York. Tries to see through Duterte's guessing game. Bakit? Noong August 24, President announced that he would run for Vice President in 2022. And he will not say who is his presidential candidate because the party give him the privilege to say who should be the president. Sinabi rito, next day, sulat po ito ni Doris Dumlao Abadilla. Meron po siyang, makikita po niyan. Basahin nyo. Next day, sumulat din sa Global Source, describe ang sinulat ni Sara Duterte. Pinalabas po yan sa kanyang Instagram. Very well crafted statement confirming the Go Duterte tandem, but pointing out that she was also given the option to like in Go. So it can be Duterte, Sara Duterte Go as her vice president. She also reproached both her father and Go and distanced herself from PDP Laban. Kasi it is in complete disarray. Pero dito, the cleverness lies in the advertently or inadvertently showing of Sara as the father-daughter, but not his puppet. Ang anak nga siya, pero hindi siya puppet, hindi siya. Ano ba na? Meron bang santol mamumunga ng kaimito? Niloloko yung mga tao. At totoo dyan, nasa panic situation na si Duterte. Kaya basahin niyo yung sulat ni Paulo Romero. Duterte in panic mood, trying to cover up the alleged anomalous procurement of billions of pesos worth of COVID-19 supplies. Yun ang sinabi ng mga senator. Kasi, ang hirap dito sa ating presidente, abogado naman siya. Nagdaan din siya pagka-mayor. Bakit ka magagalit sa mga senador? Yan naman sila nag-appropriate ng pera. Kaya lang, ang mga congressman, ay tamimi yung mga yan kasi inuuna nila si CDF nila. Ayan, laki-laki. DPWH, 686 billion. Hindi ko pa sinasabi kung magkano yung nilagay nila sa ibang mga ahensya. Pero, bakit naman ang laki ng DPWH? Bakit kailangan bang right of way ngayon? 30 billion? Kailangan mo ba yung mga tulay si DP? Pagpalagay mo lang, 300 sila. At pagpalagay mo lang, nating 50 million sila. That is already 1.5. That is already 1.5 billion pesos. Naku, kuhaan yung pera ng DPWH. At in-estimate ko nga, kailangan mo lang 157 billion. 157 billion, sir. Sabihin mo nga, Congressman, mga tuta mo naman lahat dyan, bilhin natin gamot, nakakaya na, nahuli na tayo. Booking tayo. Tinamaan pa pati si Bongo, tinamaan si Lau. Kaya si Abisado, tatamaan din yan. At si Duque, naku, pumirma sa transfer. Sino? Ako pa sa iyo, Secretary Duque, para hindi ka maguluhan. Ilabas mo. Magsabi ka na totoo. Sino nag-uutos sa'yo? Wala namang ibang mag-uutos sa'yo. Alahan ba si Robredo? Walang iba. Yung taga Davao. Di ba?
Sabihin mo totoo. Alam na ng tao kung sino nagutos sa'yo. Kaya sabihin mo sa amo mo, bumili na ng Pfizer at tapyasan ninyo yung budget ng DPWS. Ang laki-laki naman. 686 billion pesos. Maya naman kayo. Kailangan lang naman na para 60% herd immunity. Kailangan lang na 200 billion. Yan. I-run out na din. Para bumili tayo Pfizer. Para lahat, lalo na mga teachers, mabakunahan para face-to-face ang pagtuturo. Hindi yung, naku, yung mga mahirap, diyan mo makikita ang gap ng mayaman at mahirap. Ang mahirap, lalong api dito sa mga paraan ng DepEd. Kaya, Mr. Duterte, don't be callous about the situation. Be the father of this country. Palis ka na. Huwag kang mag-ingay, mag-iwan ng bulok. Nakakaya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang hapon sa ating lahat.